Mga kababayan, balik bansa naman tayo at silipin ang pagbubukas ng ikatlong bahagi ng proyekto na layong buhayin at mas pagandahin pa ang Pasig River. Yan ay sa pangunguna din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi makapaniwala na instant hit ito lalo na sa henerasyon ngayon. Ihahatid yan sa atin sa sentro ng balita ni Harley Valbuena. Mismong sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang nagpasinaya sa ikatlong bahagi ng Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM project. Nilibot ng Presidente at unang ginang ang tatlong tampok na atraksyon ng Phase 3, kabilang ang pinagandang Plaza Mexico, Maestranza Wall at Fort Santiago River Walk na may habang higit kalahating kilometro. Our mission is simple, but it is difficult. To bring back the river to its pristine state, make it a vibrant waterway once again for life, for culture, and for mobility. Nang dahil sa opening ng mga bagong atraksyon sa makasaysayang Pasig River, mas marami pang alaala ang mabubuo ng mga Pilipino. I was happy to and a little surprised to know that the Esplanade has become an instant hit among Gen Zs and some Gen Alphas who use it as a backdrop for IG stories and for TikTok. Of course, hindi magpapahuli kami mga millennial. Nakapost na ito sa Facebook namin. Kasama sa opening ng Phase 3 ng project, si Interagency Council for the Pasig River Urban Development Project Head at Housing Secretary Jerry Acuzar. Present din ang iba pang kalihim, mga senador at iba pang personalidad. Enero 2024 nang pasinayaan ng Pangulo ang Phase 1 ng PBBM project na malapit sa Manila Post Office, habang inilunsad naman ang Phase 2 nitong Hunyo. Dahil sa opening ng Phase 3, umabot na sa kabuuang higit 1 kilometers ang napagandang bahagi ng Pasig River. Target itong paabutin hanggang sa dulo ng Ilog Pasig sa Laguna de Bay na may kabuuang haba na 25 kilometro. May you continue your initiatives to expedite the development of the other segments of this project. Make our vision for Pasig River a reality. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.